Iya pwede ko mo, kada kayo. Ken kastamit ken ka. Hindi kayo nagkakabasay, kinasantuan ng Ebanghelyo ni Apo ng Yesu Cristo. Kas mendurut kini San Lucas. Iti may kasyam ang kapitulo. Mang rugi iti may kadagpulo ket walo ang bersikulo. Gloria ken ka, Kristo nga Apo. Agarup may sa alawes kalpasan ti panangisaw ni Jesus kadagitoy. Inpuyog na da Pedro, Juan ken Santiago, ket simangat day ti bantay tapno agkararag. Idi agkarkararag, nagbalbalo ti langana, ket makasisirap ti pudaw dagiti pagananay na. Bagamamuam, adda duwa lalaki ang makisasaw ken kuana, da Moises kini Elias. Nagparang na itinilangitan na dayag, kasarsarita da ni Jesus, may papain kasidigan na panangtungpal na itipanggap ni Diyos, babaen iti ipapatay na ijay Jerusalem. Nargaan iti turog ni Pedro hendag iti kakadwana, ngamidi makaringda, nakita day ti dayag ni Jesus, ken dagiti dua lalaki ngagtaktakder ti abay na. Bayat iti papanaw dagiti dua iti yan ni Jesus. Kinuna ni Pedro ken kuwanen, Apo, nagsayaten ti kadatoy ditoy. Mangaramid kam ikitalo kalapaw. May sa para ken ka, may sa para ken ni Moises, ket iti may sa para ken ni Elias. Di na mo iti sasawen na. Madama pay laing agsasaw iti, agparang iti may sa nga ulep anang linong kadakwada, ket nagbuteng dagiti adalan, idi kumutan da ita ti ulep. Ada timek ang nagapu ti ulep, anag ko na. Daytoy ti anak ko, ti pindilig, isu ti tingkini. Idi agpukawen ti timek, nilaing ni Jesus ti adda. Nagulemek dagita dalan, ket awan ng ibagbagaan da, idi iti anyaman ang nakita da. Kakabsat, ti Ebanghelyo, ti Apo. Dayaw ken ka, Kristo nga Apo. Agtugaw ti aming para ti pakanibunan nagdagiti at adal kinasantuan ng Ebanghelyo. Good morning to everyone. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Kristo. We celebrate or commemorate the transfiguration of Christ. Kaya nga, kung mapapansin natin at babalikan natin ang ating pong banal Ebanghelyo sa araw pong ito, ay pinapakita o ipinakita ni Jesus sa kaniyang tatlong alagad ang kaniyang pagbabagong anyo. Pero sa aking pagtingin, kung meron mang pagbabago na inaasahan sa atin ng Diyos sa araw na ito, ay ang pagbabago ng kaibuturan ng ating sarili, hindi lang ng ating panlabas na kaanyuan. Kaya nga, ang pagbabagong anyo ni Jesus sa araw na ito ay nag-aanyaya sa atin upang panibaguhin natin ang ating mga sarili. Hindi lamang ng ating panlabas na kaanyuan, kundi higit lalong mahalaga na baguhin natin ang kaibuturan, ang nilalaman ng ating mga puso at mga isipan. Pero, at tanong, ano ba dapat ang ating matutunan sa selebrasyon sa araw na ito sa ating banal Ebanghelyo? Sa aking pagtingin ay merong dalawang punto. Una, kung babalikan natin, ay nasasaad dito na samantalang si Jesus ay nananalangin, ay nagbago yung kaniyang anyo. Balikan natin yung banal Ebanghelyo. Sinabi niyo doon, idi agkarkararag, kinanana sa jay,
nagbalbalong tinga langana, ket makasisira piti po daw dagiti pagan-anay na. Sa aking pagtingin, paanong nangyari na umakyat lang siya sa bundok, tapos pagkaraan lang ng ilang minuto ay nagbagong anyo si Kristo? Paanong nangyari? Sa aking pagtingin ay ganito. Maari na hindi kaya ang kaniyang pagbabagong anyo o yung pagbabagong anyo ni Kristo ay nagdulot ng kaniyang dahil sa kaniyang matinding pananalangin, o kaya naman ang kaniyang pananalangin sa kanyang Ama ng lubos ay siyang nagbunga ng kaniyang pagbabagong anyo. Look at the word, the gospel. Hindi agkarkararag, nagbalo tilangan. Ibig sabihin, yung nagpanibago or yung nagtulak para magbagong anyo si Kristo ay yung kaniyang pananalangin sa Diyos o dun sa kaniyang anak o dun sa kanyang Ama. Have you experienced in your life, brothers and sisters, na kapag ikaw ay nananalangin, there is something na nangyayari sa buhay mo? Alam ba ninyo yung gusto kong puntuhin? That when you pray to God, para bagang merong nagbabago sa iyo. Na kahit man minsan ay medyo matagal dumating yung panalangin mo, pero kapag ikaw ay nananalangin, higit lalo kung marami kang problema, parang merong something sa iyo sa buhay mo. Di ba? For example, no siya kakit adaan tidakkel nga problema, tapos haan mo amo nga ikamang kiniapo Dios. Di ba kasla ka malmalday? Amo yo jay feeling nga kasday nga kasla nagdagsan ti riknam, gaputi dadagsan ti problema. But when you pray, kung idudulog mo yun sa Diyos, kung magdadasal ka sa Diyos, there's something na parang maaliwalas yung mukha mo. Tignan nyo yung mga taong mapanalangin. Kahit maraming problema yan, tas lawan problema tirupa na. Sila nga'y nagpintas dat ang akit-kitan, maamulat na jirupa na. Nakalaglagan niya kitan jirupa na. Why? Dahil yun sa kanyang taimtim na pananalig, paniniwala, pananalangin sa Diyos. Nung bata ko, di ko naman sinasabing naghihimala ako. Nung maliit pa ako, nung elementary pa ako, hindi ako nagkakamali when I was still in grade 5. Di ko naman sinabing maghihimala ako. Wala akong kapangyarihan. Nung grade 5 ako, maalala ko, mahilig ako manalangin. Hindi ko naman sibig sabihin, hindi na ako nanalangin ngayon. Mahilig ako manalangin. Noon, bata ako, ibig sabihin, pag nanalangin ako ng gabi, dahil maraming problema, kinabukasan, masosolve yung problema. Kung ano yung pinalangin ko sa gabi, yun talaga yung darating sa umaga. Sinubukan ko ng maraming beses, ng sunod-sunod. Dahil nga, sunod-sunod yung problema. Sunod-sunod din yung dating ng panalangin na idinudulog ko sa Panginoon. Meaning, when you pray ng taimtim, ng tapat, merong nagbabago. Merong magbabago sa buhay mo. Sapagkat naniniwala ako na ang panalangin ng taimtim or yung pananalangin ng taimtim, ng tapat at tunay na banal ay laging merong palakip na pagbabago sa ating pagkatao. Hindi man siguro ito makikita sa panlabas na anyo, mababanaag ng iba, or makikita ng iba na malaki ang ipinagbago mo, na mas kaakit-akit kaysa sa anumang uri ng pagpapaganda ng anyo ng isang tao. At yun yung maaaring nangyari kay Kristo. Dahil sa kaniyang pananalangin ng taimtim, tapat at tunay na banal, nagbago yung kaniyang anyo. Ganon din tayo. Kung gusto nating panibaguhin yung ating sarili, hindi lang yung panlabas, kailangan nating manalangin ng taimtim, ng tunay at banal
sa Panginoon. Pangalawa, ang pangitain ng pagbabagong anyo ni Jesus ay ibang uri ng realidad na ayaw ng lisanin ng kanyang mga lagad. Higit lalo ni Pedro. Bakit ko sinabi? Sapagkat, tingnan nyo sa gospel, nung makita ni Pedro na si Jesus ay nagbagong anyo, feeling niya secured na siya. Para bagang, okay na ako dito. Dito na lang ako. Kaya nga, kinuna ni Pedro sa Jai, Apo, kinuna na. Nagsaya atin, tigad batay dito eh. Mangramid kami, ititalo nga kalapaw. May isa para ken ka, may isa para kini Moises, kiniti may isa para kini Elias. Para bagang, nung na-experience nyo yung pagbabawang anyo ni Kristo, ay parang yun na yung heaven, yun na yung katapusan ng buhay, na ayaw niya nang lisanin ng baga. Ganoon din tayo sa buhay natin, di ba? In everything we experience for the first time in our life, na nasisiyahan tayo, gusto natin ganun palagi yung nangyayari. Alam mo niyo yung feeling na yun? Na kapag when you experience that in the first time, tapos nasihan ka, masaya ka dahil dun sa nangyari, parang gusto mo, ganun na lang sana araw-araw. Sana hindi na matapos yung araw na ito. Kapag, di ba? Bawa pag nagpaluto ka ng pagkain, katulad kahapon, tapos sabihin nila, nagimas, tilo tuyo, di ba? Para bagang gusto mo lagi, yun na lang yung lutong kakainin mo. Kasi first time mong natikman, ang sarap-sarap. Kaya kapag nakakita ka, gusto mong kainin. Sapagkat when you experience everything in the first time at nasiyahan ka, babalikan mo talaga yun. At ayaw mo yung palampasin sa buhay mo. At ganun yung experience si Pedro, ni James at ni John, dun sa ating banal ebanghelyo, nung makita nilang magbagong anyo si Jesus. Dahil sa tindi ng impact dito sa kanila, nakalimutan ni Pedro, meron pala silang kasamang nagayintay dun sa baba ng bundok. Pero when he experienced that, when he experienced the transfiguration of Christ, he wants to prolong the experience because of the joy that they feel at that time. Bakit? It is because they feel secured with Jesus in the mountain. Para bagang nahanap na nila yung comfort zone nila. Dahil likas sa tao, pag nahanap niya yung comfort zone, hindi na talaga siya aalis doon. Hindi ko naman sinasabi that Peter is so selfish na hindi niya man lang niyang inisip na meron pala siyang kasama doon sa baba ng mundo. Sapagkat kontento na siya doon sa sitwasyon nila sa bundok. Kasi nakita nila ang dahilan, or maaring nakita na ni Pedro yung dahilan ng kanyang buhay, at yun si Kristo. Kaya nga, ayaw niya nang bumaba doon sa bundok. Dahil sabi nga, basa ko sa Ingles, sabi niya, knowing the reason of our existence, knowing Jesus as He is in His glory, will give us unexplainable joy that we are willing to leave everything behind and be with God always. Diba? Dahil yun yung naramdaman ni Pedro sa kanyang sasandaling iyon nung nakita niya si Jesus. Iniwanan niya yung lahat, makapiling lang niya yung Panginoon. Para bagang natagpuan na ni Pedro yung kaniyang comfort zone. Kaya nga ayaw niya nang umalis. Pero sa aking pagtingin, gusto ni Kristo sa araw na ito na hindi lang dapat tayo matali at mamangha sa kaniyang pagbabagong anyo. Hindi dapat maging sapat na manatili lang tayo doon sa ating mga comfort zone at walang ibang gagawin. Kasi secured na tayo sa buhay. Bakit? Sapagkat si Kristo, hindi siya nanatili dun sa kanyang comfort zone na
hindi naman siya nanatili lang dun sa bundok pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo. Basahin niyo nun sa mga susunod na talata ng Gospel. After that day, bumaba siya sa bundok. Pupunta siya sa Jerusalem para siya ay magpakasakit, mamatay doon sa krus. Ibig sabihin, para kay Kristo, kung siya yung anak ng Diyos, he has the comfort zone. Bakit pa ako bababa doon sa bundok? Bakit pa ako magpapakamatay? Pwede naman just a click of a hand. Pwede nang matapos yung lahat. Pero hindi yun ginawa ni Kristo, sapagkat hindi siya nanatili doon. Dahil pagkatapos manalangin ni Kristo sa bundok, naging malinaw kay Jesus ang kaniyang gagampanan upang maligtas ang lahat, na kailangan niyang tanggapin ang daan ng krus, kailangan niyang bumaba sa bundok upang pumunta sa Jerusalem kung saan siya ipagkakanulo, kahihirapan at ipapapatay. At sa aking pagtingin sa araw na ito ang daan na nais ni Jesus na ating tahakin, lalong-lalo na sa pagnanais nating magpanibago o magbago. Sapagkat ang pagbabagong dumadaan, or sa aking pagtingin, ang pagbabagong dumadaan sa paghihirap, sa sakripisyo at pagkamatay sa ating lumang sarili ay kailangan ng lubusan upang makamit natin ang bagong anyo katulad ni Jesus sa ating mga sarili. Pero natural, sa isang tao, ayaw talaga niyang mahirapan. Sino ba naman ang taong gustong maghirap, gustong magpakasakit, para lang makumpanya yung tagumpay? Hindi ba? Kung maaari lang sana, lagi na lang sanang merong shortcut para yung mga mahirap na step sa buhay, pwede na nating isantabi. Ngunit hindi, sapagkat ang daang ipinapakita ni Jesus sa atin ay matarik, mahirap, bago tayo makapunta dun sa tugatog ng tagumpay ng buhay. Halimbawa, kung nais natin sa mga estudyante, kung nais mong makapagtapos ng pag-aaral, siyempre, gugugulin mo yung oras mo sa pagbabasa at iwasan mo yung paglalakwatsa. Diba? Kung gusto nating umunlad sa buhay, siyempre, kailangan nating humanap ng trabahong maayos at makapagbibigay ng tamang sahod para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ngunit, ang kapalit noon ay maaring pagsasakabilang bansa, pagsasakripisyo at paghihirap. At kasama na rito yung labis na pagtitiis ng kalungkutan, gawa ng paghihiwalay o malayo ka sa mahal mo sa buhay. Sa aking pagtingin, this is the symbol of our necessary pains. Simbolo ng krus katulad ni Kristo na kailangan nating pasanin upang makarating tayo sa kalwalatian ng buhay, ng kalwalatian ng panibagong buhay kay Kristo. Kaya nga sa araw na ito, mga kapatid, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay dapat magbigay sa atin ng inspirasyon upang bigyan tayo ng karagdagang lakas ng loob upang mabuhay ng mabuti at tanggalin ang ating mga pangit na anyo ng masasamang pag-uugali at nakagawi ang masasamang gawain. At aspirasyon na dapat magbigay sa atin ng pag-asa na mayroong kalwalatiang naghihintay sa atin tulad ng natamo ni Jesus pagkatapos niyang mabuhay na magbuli. Kaya sa araw na ito, hayaan natin ang pagbabagong anyo ni Jesus ay mga hulugan din ng pagbabagong anyo ng ating mga sariling buhay. Na sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pangalan, manalig tayong hindi man madali ang lahat. Ang lahat ay posible dahil kasama at kaagapay natin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Tumakda tayo, amin.